Nais ko pong ibahagi sa bawat isa ang pinakadakilang talata sa Biblia. Ito po ay ang 1:3-16 at ipaliwanag sa maikling salita ang bawat kataga na nabanggit ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Una, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig. Ito po ay malalim, malawak at di ba sukat na pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ano po ang sukat ng pag-ibig ng Diyos? Hindi po masukat. Kanino ibinigay ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Sa may takot sa Kanya. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang ikalawa ng Diyos, ang Diyos na walang hanggang nagmamahal sa atin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ika'y walang hanggan. Ang pag-ibig po ng Diyos ay walang hanggan. Ang pag-ibig po ng tao ay may hangganan. Gaano ka man kamahal ng tao, darating ang kamatayan na magpapahiwalay sa inyo. Ikatlo, sa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Diyos ay inukol niya sa sanlibutan. Ano po ang sanlibutan? Ito po ay ang mga tao sa mundo. Ikaw, ako, tayo na inibig ng Diyos pero hindi po tayo karapat-dapat. Bakit hindi po tayo karapat-dapat? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito po ang kalagayan ng tao sa Diyos. Ngunit inibig tayo ng Diyos kahit di po tayo karapat-dapat. Ang ikaapat, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino po ang bugtong na anak ng Diyos? Si Jesus. Siya ang pinakadakilang kaloob ng Diyos na ibinigay po sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Ang ikalima, sino man. Ibig sabihin, kahit sino. Ako, ikaw, matanda o bata, may kapansanan o wala, mahirap o mayaman, nakapag-aral o mangmang. Anumang kalagayan natin dito sa mundo, kasama po tayo dyan sa sinuman. Sinuman, ito po ang pinakamalawak na paanyaya ng Diyos. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Kanya pong inaanyayahan ang mga tao na lumapit sa Kanya. Ika-anim, sa Kanya'y sumampalataya. Ito po yung pinakamadaling paraan. Hindi mo na kailangang magpagod, maghirap, magdusa, magsakripisyo. Sumampalataya ka lang at wala kang ibang gagawin para maligtas. Maniwala at magtiwala ka kay Jesus. Ang sabi po sa kanyang salita, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananalig o pananampalataya kay Jesus. Hindi po ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ang ikapito ay huwag mapahamak. Ito po yung pinakamakapangyarihang pagliligtas. Saan po tayo ililigtas? Sa walang hanggang kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ikawalo, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pinakamayaman na pag-aari. Magkamit ng buhay na walang hanggan o walang katapusan. Dito ay wala ng pagluha.
paghihirap, sakit at kamatayan. Paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kailangan po nating sumampalataya at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Gusto mo bang maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Gusto mo bang tanggapin ang kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus? Inaanyayahan kita na sumabay sa maikling panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking kalikuan. Patawarin mo po ako at hugasan ng banal mong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Binubuksan ko po ngayon ang aking puso. Inaanyayahan kita. Pumasok ka, manahan ka, at ikaw na ang aking Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas. Isulat mo po ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung kayo po ay napagpala at nagsuko ng buhay kay Jesus, lagi po ninyong tatandaan, mahal na mahal ka ng Diyos. And to God be all the glory. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like at mag-subscribe sa aming channel, Hands for Christ International Christian Ministry. I-click na rin ang bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Pagpalain po kayo ng Diyos.